Pagbabago sa Gilas Pilipinas. AJ Edu and Dwight Ramos out. Brandon Bates and Cedric Bearfield in. So yan nga ang ating mga tatalakayin. So hindi nga umano makakapaglaro sila Dwight Ramos at AJ Edu sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Yan nga ang kinumpirma umano ng SBP batay sa naging article din dito sa ABS-CBN News by Kennedy Kaakbay. So credit po. So batay nga po sa naging dahilan ay dahil sa conflict umano sa schedule ng dalawang manlalaro kung saan may laro nga po ang kanilang koponan sa Japan B-League dito sa Manila sa September 9 at 10 na siyang sabay sa pagsisimula ng Asian Games Men's Basketball Tournament. So maghaharap nga ang Levanga Hokkaido kung saan maglalaro si Dwight Ramos at ang Ganma Crane Thunders kung saan naman naglalaro itong si AJ Edu na siyang gaganapin nga dito sa Pilipinas sa Mall of Asia Arena. So dahil hindi FIBA sanction ang Asian Games, kaya walang pilitan o obligasyon ang mga professional team na magpa-release ng mga tao o manlalaro. So sa kabila ng pag-aanunsyo na hindi paglalaro sa Gilas Pilipinas nila AJ Edu and Dwight Ramos for Asian Games, siya namang kasama sa pinalawak na pool ng Gilas Pool ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang mga pangalan or bagong pangalan sa Gilas gaya nila Brandon Bates and Cedric Bearfield. So batay sa update ng Fast Break, credit po sa isa sa nabanggit ni Miss Erica D. Credit po bilang paglilinaw. Ayaw naman natin pangunahan din sila coach team. Pero kung sa 30 plus na yan, nandoon naman yung mga mainstays natin ng Gilas. Plus, we were able to add additional names ng mga players na hindi necessarily eligible for FIBA competition as a local. Dagdag pa nga niya. So, looking at the long list, nandyan yung mga sila Bates, sila Bearfield. May mga bago tayong pangalan na makikita na hindi natin usually nakikita sa ating mga roster. So, bilang opinion natin dito, no, goods nga yan kung ganun. Pinalawak ang Gilas Pool for Asian Games. At least maraming pagpipilian in case na may hindi makalaro sa original na lineup ng Gilas. So speaking of Brandon Bates, isa nga ito sa gaya sa sinabi na isa sa bagong pangalan din sa Gilas. So malaki din naman ang pwede nito maiambag in case na mapili siya kung sakali sa Final 12. Maaasahan ang presensya niya sa depensa, lalo na sa rebounding. Bonus na nga yung opensa niya. Kay Cedric Bearfield naman, pwede nitong maibahagi ang experience niya dahil sanay naman ito maglaro sa labas ng bansa kahit pa noon pa. Kilala ito sa pagiging mainit at explosive na scorer. Ayun nga, kilala siya sa kanyang kakayahang talagang kumana ng mga malalaking puntos at maging pangunahing sandata rin sa opensa.